Hindi naging madali ang karanasan ng ilan sa mga naitampok natin dito sa Caradocs. Nakilala natin ang ilang tumigil ang mundo dahil sa kasalukuyang nararanasan. Okay. At meron ding kailangang maglakbay ng malayo para lang magkaroon ng kaunting liwanag at para makatawag sa kanilang mga minamahal. Kumustahin natin ang ilan sa mga natatanging istoryang tumatak at nagmulat sa atin sa kanilang mga kwento. Nabuntis ng kasintahang nakilala online pero hindi pinanagutan. Iyan ang mabigat na dinadala ni Yanyan, di niya tunay na pangalan. Hindi na po siya pakita. Hindi ko na po alam yung lumipat tapos sila ng bahay. At ang masaklap pa, si Yanyan, 14 anyos pa lamang. May sinabi ko po sa kanya na biswa ko, tapos pinakita ko po sa kanya yung TD. Tapos sinabi niya po na hindi niya po pananangkitan. Hindi na po nangyayari. Dahil wala pa sa hustong edad, mahirap para kay Yanyan ang kanyang sitwasyon. Mahirap din ito para sa kanyang inang si Lorna, di niya tunay na pangalan. Tayo niya, hindi naman na nagpakita. Lumipat na ng tirahan. Wala, nakablock na siya eh. Ayaw na namin din habulin. Kung kaya naman namin buhayin yung bata, babayin na lang namin. 7 buwang buntis noon si Yanyan. Aniya, napuno raw siya ng takot bago pa man siya manganak. Hindi madaling manganak dahil sa pagli-labor pa lang at sa pag-ire, mahirap na. Kasi kala ko po hindi ko kayang umire. Pero ang takot at pangamba na nadarama, napalitan ng saya nang masilaya ng kanyang munting anghel. Sobrang saya po. Kasi iba po yung naramdaman ko nung dumating siya. Nung simula nung nakita ko siya. Maging ang nanay niyang si Lorna, walang mapaglagyan ng galak nang makita ang kanyang unang apo. Naging masaya po na dumating siya sa amin. Siyempre, ngayon lang po magkakaroon ng baby ulit. Opo, makakalawa po sa kanya pag nasa school po yung mama niya. Buhat ng mga anak si Yanyan, batid na niyang isa itong panibagong yugto ng buhay na kailangang pagtuunan ng pansin. Nung dalaga po, nagagawa ko pa pong makipaglaro at gumala kasama ang mga kaibigan ko. At ngayong nanay na po ako, sa anak ko na lang po ako nakapokus. At mahirap po pala maging nanay. Sa pag-aalaga pa lang po ng baby, mahirap na. At inaaral ko pa lang po kung paano maging ina at palakihin ang maayos ang baby. Ang Pasko ay para daw sa mga bata. Binigyan namin ng pagkakataong makapamasyal si Yanyan kasama ang kanyang anak. Binigyan din namin sila ng munting regalong pandagdag sa pangangailangan nilang mag-ina. Nitong Setyembre, ipinagdiwang ko ang aking kaarawan sa loob ng Women's Correctional. Kasama ang mga Persons Deprived of Liberty o mga PDL. Sa Dorm 12 ko nakilala si Sheila. 6 na taon na siyang nakakulong. Naikwento niya sa akin na meron daw siyang nanay, Apple ang pangalan. Nang makaawa sa akin si Sheila, bisitahin ko raw sana ang kanyang ina dahil na-stroke daw ito at naiwang walang kumakalinga. Makalipas ang ilang linggo, sinubukan kong hanapin ang kanyang nanay na si Apple. Ito
niyo po yung Katihan? Oo. Ito na po. Ito, Katihan? Panadol compound to. Kilala niyo po yung Apple Carrera? Andi dito sa ano, Yung na-stroke po? Kilala niyo po yun? Saan po siya banda? Dito po. hindi ba nakita pa? Hindi eh. Hindi, okay lang po. Saan banda? Diretso lang po. Yan po yung bahay na yan. Ito po. Hindi, sige, okay lang po, Nay. Ako na lang po. Apo, yun po yung bahay na kulay yellow. Kulay na yellow. Sige Diyan po. po siya nakatira simulat sa pool. Okay po. Sige po. Thank you. So, ang sabi sa akin ni Sheila, dito raw banda nakatira yung nanay niya na na-stroke daw 2 months ago. Hello po, Nay. Morning po. Kilala niyo po yung Apple? Yung Apple Carrera, nanay ni Sheila? Opo. Oo, saan po banda? Ito po, dyan lang po, diretso po kayo. Tapos kaliwa po kayo. Ayan ba? Dito po? Opo. Dito, walang bubong. Dito yung bahay nila? Okay. Anim na taon nang nakakulong si Sheila. Nang ma-stroke si Apple, wala nang kamag-anak na nag-alaga sa kanya. Hello po. Ay, ito po si Apple? Ito, ma'am, si Apo. Ay, nakaway na naman. Nakaway si Ay, hello. Ma'am, kumakaway. Dito sila nakatira? Paano pag umuulan? Ay, dinadala namin. Hindi naman siya masyado. Pag yung talagang ano na, dadaling ko, dinadala ng anak ko. Nay, kunin niyo sa ate ako, nababasa. Ay, Ate Apple. Oh, ba't umiiyak si Ate Apple? Pinaiyak yan eh. Tingnan. Apa, nilalagay lang po ito para may bubong siya. Ganito pala. Okay. Ganun. Kayo na... Ma'am, ginawa yan nung anak kong nandyan o yung parating kausap. Nilagyan lang ng ganito para po. Para pag halimbawa, hindi siya mabasa ng ulan. Para hindi mabasa ng ulan. Pag halimbawa, araw, biglang umulan, hindi siya mabasa. Malamok dito. Lalagyan ng katol. Huwag ka nang umiyak. Bakit umiiyak? Hindi nakakasalita? Nakakasalita? Ha? Salita, hindi maintindihan. Ano yon? Ha? Ano daw? Ate, huwag iiyak, huwag iiyak, huwag iiyak. Hi, ma'am. Good morning po. Ako po si Cara. Ako po si Annalyn. Hello po, Ma'am Annalyn. Ako, bigla ako. Natuwa naman ako. Salamat. Na-endorse po agad yung letter niyo sa amin. Thank you, Ng Mayor's Office po. Ito po At si Ate ng Apple. PIO. Matapos naming maitampok ang istorya ni Apple sa Caradocs, tumulong ang DSWD para mailipat siya sa isang shelter sa Muntinlupa City. Sa loob ng pasilidad na ito, iba't ibang aktibidad at therapy ang ginawa kay Apple para manumbalik ang sigla ng kanyang katawan. Bakas sa mukha ni Apple ang mga simple ngunit malaking pagbuti sa kanyang kalusugan. Malaki ang development na nagawa ni Ate Apple na nag-stay siya dito. Nung una nahirapan kami kasi parang kahit na yung pinanggalingan niya na sitwasyon, parang mas gusto pa rin niya doon bumalik. So yung pag-i-encourage namin sa kanya na magstay siya dito dahil yun ang ni-request ng kanyang anak at saka mas maganda yung place na to para sa kanya. Kasi may mga times na parang siguro nahihiya siya sa mga house parents namin na inaasikaso siya. Alam naming miss na ni Apple ang kanyang anak na si Sheila, kaya isang sorpresa ang dala namin sa kanya. Bit-bit namin ang isang liham na sana magdala sa kanya ng ligaya. Surprise ko yan sa'yo. Christmas gift. Hindi na napigilang umiyak ni Apple nang mabasa ang sulat na kanyang hawak. Dahil ang liham na ito galing sa kanyang anak na si Sheila na kasalukuyan pa rin nasa bilangguan. Ramdam sa bawat luha ni Apple ang pagkasabik niya na muling makita ang kanyang anak. Kaya ang importanteng liham na ito, pakaiingat-ingatan ni Apple hanggang sa makapiling niyang muli ang kanyang anak. Mama, kamusta ka na po?
Gusto ko lang po na malaman mo na mahal po kita. Higit pa sa buhay ko. At kung mabubuhay man ulit ako sa mundong ito, at papipiliin ako kung sinong gusto kong maging nanay, ikaw at ikaw pa rin po ang pipiliin ko. Hindi lamang si Apple ang hinandugan namin ng kanilang simpleng hiling. Nito lamang Hulyo, dumayo kami sa isa sa pinakamalayong sitio sa Norzagaray, Bulacan na kung tawagin Sitio Iligan. So, andito na tayo sa dulo. Dahil nga mababa yung tubig, usually, pwede pa talagang magbangka hanggang malapit dun sa kanilang community. Pero dahil nga mababa yung tubig ngayon, kailangan nating maglakad. Tapos, mukhang aakyatin natin itong bundok na to. Dati nandyan yung tubig pwede sana magbangka dati kaso lang wala kasing tubig yung Angat Dam ngayon. So, medyo matarik-tarik yung aakyatin natin. Kasama ko sa lakbay na ito ang katutubong dumagat na si July. Siya ang naatasang mag-charge ng cellphone at flashlight ng mga kapwa niya residente sa Sitio Iligan. Bakit niyo po kailangan ng cellphone? Kasi nga po sa mga emergency nga po ng Mga emergency? Tulad ng ano? Tulad po ng gaya na may sakit, mga anak. Meron bang nanganak dyan? Meron po, nung nakaraan po may nanganak dyan. Sino? Pinahid namin sa kabila din niya sa may abot ng sasakyan. Hindi na po siya nakaabot ng ospital pero nakatawag na po kami ng sasakyan. So yung mga ganong emergency, kailangan nyo talaga ng communication ba? Kumbaga, problema, walang kuryente. Pagdating sa sitio, nagbahay-bahay na kami ni July. Ako po. Ay. Magpapacharge po kayo? Opo. Ano papacharge? Sige po. Flashlight. Cellphone? Wala po. Wala. Sige. Sino magpapacharge pa? Cellphone. Nasaan na yung cellphone? Charge namin. Hindi, ako na. Wala na bang charge? Wala na. Kanino to? Sa akin. Sa'yo. Okay. Matapos naming makolekta ang mga cellphone at power bank na ipapacharge ng mga katutubong dumagat sa kabilang barangay, So, ibababa na ngayon natin lahat itong mga flashlight na ito. Lakad na tayo. Baka abutan tayo ng dilim. Marami kaming flashlight pero walang ilaw. muli kaming bumaba ng bundok para pumunta sa charging station. Kasama ko sa paglalakad ang mga batang makikinood daw ng TV. At makalipas ang ilan pang minuto, narating namin ang barangay kung saan kami makikicharge. So, andito tayo ngayon sa Barangay San Lorenzo. Mga 30 minutes yung layo doon sa Pampang kanina. Dito na tayo makakapanood ng TV at makakapag-charge. Tara! Sa loob ng maraming taon, ito na ang nakasanayang sitwasyon ng Sitio Iligan. Bundok at ilog ang kailangang tawirin, ma-charge lamang ang kanilang mga cellphone at power bank. Lakas at oras ang puhunan para sa isang bagay na maituturing na nilang pangunahing pangangailangan. Mahirap po ma'am kasi po una-una gaya nga ngayon marami nang marunong gumamit ng cellphone. Pag nalobat ng cellphone, kinakailangan pa po sumakay sa bangka o sumakay sa motor bago po makapag-charge ng cellphone. Kwento ni July, nagsimula silang mamulat sa paggamit ng cellphone nang magkaroon sila ng oportunidad na makapagtrabaho sa bayan. Halimbawa, gaya ko po, may pamilya ako. Kailangan ko po na lagi ko silang nakakausap o kaya halimbawa may kailangan na sila na kailangan na tumawag sila sa akin sa bayan. Kaya nga lang po, medyo nalulungkot kami kasi kahit kami may cellphone, pag medyo malulubat na kahit gabi, tatawid kami sa kabila para lang makapag-charge kasi po doon po yung may kuryente, dito sa amin wala. Pribilehiyo kung kanilang ituring ang pagkakaroon ng kuryente sa kanilang komunidad.
Dagdag gastusin din daw sa kanila ang pagtawid ng ilog gamit ang bangka tuwing kailangan nilang mag-charge ng cellphone. Sa cellphone naman po, hindi naman po kami masyado nag-aano na gaya po ng tinatawag na iba na maglulod kami ng marami. Sapat na po sa amin yung may pantawag lang po kami ng maglulod po kami ng pantawag sa number, mga 3 araw, okay na po yun. Ang mahalaga po, talaga may charge po ang cellphone. Kasi po dyan po sa taas, may naman po dyan, may signal naman po ang data. Kaya muli naming binaybay ang malayong sityo, dala ang munting handog para sa mga residente dito. Nang buksan ni July ang kahon, hindi maipinta ang kasiyahan sa kanyang mukha. Ang laman kasi nito, mga solar panels na malaking tulong sa kanilang sityo. Ang solar panels na ito, handog ng pinagsama-samang tulong ng ating mga manunood. Ang mga bitbit naming solar panels nagbigay liwanag sa mga mukha ng mga taga-sityo Iligan. Sa wakas, may ilaw na sila. Magsisilbi raw itong daan para wakasan na nila ang pagtawid sa ilog para lamang makapag-charge ng kanilang mga cellphone. Napuno rin ng ngiti ang mga bata nang umilaw ang mga bumbilya na kasama ng mga solar panels. Isang munting salo-salo rin ang aming handog sa kanila. Maraming salamat po dito sa tulong nila sa aming Malayo ang narating ng mga munting sorpresang ito, simpleng bagay na habang buhay tatatak sa kanilang mga puso. Si Apple, porsigidong magpapalakas para mabisita ang kanyang anak na si Sheila. Si Yanyan naman patuloy na magsisikap para maabot ang magandang bukas para sa kanyang anak. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral at para matapad ko yung pangarap ko na maging chef. Magtatrabaho po ako ng maayos para po mabigyan siya ng magandang kinabukasan. At si July, labis ang pasasalamat sa pagkakaroon ng inaasam-asam nilang liwanag. Pakiramdam ko po ma'am, parang hindi na ako makatatawid sa kabila para mag-charge. Dito lang po sa bahay, absoluto na ang problema sa cellphone. Bagong sapatos o damit ang karaniwang hiling ng marami sa atin tuwing Pasko. Pero napatunayan namin na para sa ibang tao, ang makadalaw lamang sa minamahal, mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak o makakita ng mga simpleng liwanag. Sapat na ito para mabuo ang kanilang Pasko. Sana dumating ang panahon na ang simpleng hiling ng ating mga kababayan maging abot kamay at hindi manatiling pangarap na lamang. Maligayang Pasko mga kapuso, ako po si Cara David. Ito ang Cara Docs, ang kwento sa bawat numero.